Pabiro! You're not gonna make it, son. We're gonna make it. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang maaksyong pelikulang Kandahar. Nagsisimula ang pelikula sa isang Iranian city na tinatawag na Qum, kung saan naroroon ang kanilang underground nuclear reactor. Makikita ang mga agent ng CIA na sina Tom Harris at Oliver ay nagpanggap bilang IT specialist ng isang internet company. Makikita na naglagay ng isang aparato si Tom sa mga cable ng wire at ito ay itinago. Sa paglabas niya sa underground, tinanong siya ng mga gwardya kung ano ang ginawa nito sa loob. Ngunit sumagot si Oliver na inayos lamang nito ang kanilang internet connection. Upang mapatunayan nito ay ipinakita nito ang isang football match sa mga gwardya gamit ang kanyang cellphone. Sa kabila ng paghihinala ng mga gwardya, natapos nina Tom at Oliver ang kanilang misyon at nagawang makaalis. Samantala, sa headquarters ng CIA, pinapanood nila ang mga confidential footage na nakalap nila sa planta ng paggawaan ng nuclear bomb. Habang patungo naman ang dalawa sa kanilang safe house ay hindi maiwasang mag-alala ni Oliver na baka matuklasan ang totoong identity nila ng mga Iranian force, at ilang sandali pa ay narating na nila ang kanilang destinasyon. Sa ibang eksena, sinimula ng pasabugin ng CIA ang buong planta ng reactor. Mula sa kanilang safe house, sina Tom at Oliver ay nasaksihan ng resulta, na nagpapatunay sa tagumpay ng kanilang misyon at tuwang-tuwa naman ang lahat sa CIA headquarters. Sa kabilang banda, bumisita ang pinuno ng Iran sa lugar ng pagsabog gamit ang helicopter at inutusan ang kanyang mga tauhan na panagutin kung sino man ang may kagagawa ng lahat ng ito. Samantala, nang malaman ni Tom na tapos na ang kanyang misyon para sa CIA, ay tinawagan nito ang kanyang asawang si Cory, upang ipaliwanag ang kanyang na-delay na flight pauwi sa kanila. Nagalit ang kanyang asawa, dahil hindi siya makakasama sa graduation ng kanilang anak dahil sa kanyang mga tungkulin sa CIA, pagkatapos ay nais niya itong papirmahin sa mga papeles ng diborsyo, dahil ang kanyang mga trabaho ay masyado nang nakakasagabal sa kanilang buhay pamilya. Humingi ng tawad si Tom at sinabi nito na gagawin niyang makarating sa graduation ng kanilang anak dahil tapos na ang kanyang misyon. Kinabukasan, nagpaalam si Tom kay Oliver, at tumungo sa airport. Dito ay inaasahan niya ang isang tawag mula sa kanyang handler na si Roman. Ngunit bago pa man ito makaalis ay ibinili niya kay Oliver na sunugin ang lahat ng ebidensya na maaaring magturo sa kanila. Samantala, ang isang reporter na nagngangalang Luna Kujai, ay tinulungan ng kanyang kasamahan na si James, para mangalap ng mahalagang ebidensya na magtuturo sa pagkakasangkot ng CIA sa pagsabog ng bomba sa Qum. Nag-record siya habang ipinaliliwanag ang mga katotohanan at ibinahagi ang impormasyong ito kay Senior Hans Forsberg. Sa kasamaang palad, ang mga aksyon ni Luna ay nakuha ang atensyon ng mga awtoridad ng Iran, na nakarating din kay Army Colonel Azadi. Dahil dito ay ipinag-utos ng Colonel na kidnapin ang babae. Agad namang isinagawa ang pag-kidnap kay Luna at dinala ito sa kanilang hideout. Kalmado naman siyang kinausap ni Colonel Azadi, upang sabihin na ang lahat ng kanyang nalalaman, ngunit iginiit ni Luna na siya ay hindi spy. Ilang sandali pa ay ipinakita ang larawan nilang dalawa ng kanyang anak, na tila isang babala sa kanya kung hindi siya magsasalita, at laking takot nitong ipinaliwanag ang lahat ng kanyang nalalaman sa organisasyon ng CIA, at sa huli ay hindi rin nakontento ang Colonel sa kanyang mga narinig. Samantala, natuklasan na ng pamahalaan ng Iran na ang mga tauhan ng CIA ang naglagay ng aparato sa planta, at agad namang kumalat sa TV Patrol ang mga larawan nila Oliver at Tom. Habang si Tom ay nasa Dubai Airport, siya ay nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang handler na si Roman. Pinapunta siya nito sa kanyang hideout upang kausapin. Dito ay nagbigay na naman si Roman ng isang bagong mission para sa kanya, at ito ay gagawin niya sa lugar ng Afghanistan. Sa pagkakataong ito ay tumanggi si Tom at sinabing prioridad niya ang kanyang pamilya sa mga panahong ito.
ngunit naglabas ng malaking halaga ng pera si Roman at sinabi kay Tom na 3 araw na trabaho lamang ito at babalik siya bago ang graduation ceremony ng kanyang anak at sinabi din sa kanya ni Roman na dapat niyang gawin ito upang mapag-aral niya ang kanyang anak na nais maging isang doktor. At dahil nais niyang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak ay pumayag si Tom na gawin ang misyon at sa huli ay humiling siya ng Afghan translator. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Roman ang tungkol kay Muhammad Mo na kamakailan ay bumalik sa Afghanistan mula sa United States at siya ang magiging translator nito patungong Afghanistan. Ipinaliwanag din niya sa kanya ang tungkol sa mission. Kailangang pumasok ni Tom sa Afghanistan at sirain ang buong nuclear program. Sinabi niya na walang makakaalam na nandoon siya. Agad niyang pinapunta si Tom para makipagkita kay Mo sa isang disyertong lugar. Binigyan siya ni Mo ng mga kasuutan at magkasama silang umalis sa kanilang paglalakbay. Habang nasa biyahe, ikinwento ni Mo na siya ay isinilang at lumaki sa Afghanistan pero matagal na siyang naninirahan sa Baltimore. Tinanggap niya ang mission upang hanapin at isama na ang kapatid ng kanyang asawa na si Fatima na nawala matapos pumasok sa isang paaralan bilang isang guro. Nang makarating sa kanilang destinasyon, ipinakita sa TV Patrol ang mga larawan ni Tom at Oliver kung saan sinasabing sila ang responsable sa pagsabog ng nuclear plant. Dahil nalaman na ang kanilang pagkakakilanlan, ang kanyang mission ngayon ay naging mapanganib na. Agad na tinawagan ni Roman si Tom at ipinaalam sa kanya na ang kanyang pagkakakilanlan ay nabunyag na sa media at ang mga Iranian ay sinisimulan na siyang tugisin. Sinabi din ni Roman na i-abort na ang kanyang mission at iligtas muna ang sarili. Ipinaalam niya rin ang isang malungkot na balita na wala na si Oliver. Play. The mission's aborted. Pagkatapos ay tinawagan ni Roman ang kanyang mga superior at si Langley. Nangako naman ito na tutulungan si Mo na mahanap si Fatima kapalit ng paglilingkod bilang translator ni Tom. Humingi rin siya ng tulong sa kanila upang mailabas si Tom sa teritoryo ng Afghanistan. Samantala, ang mga Taliban, Pakistanis, Indians, Russian, Chinese at ISIS, ay nag-uunahan na hulihin si Tom dahil kung sino man sa kanila ang unang makahuli kay Tom ay ibebenta nila siya sa black market kung saan mayroon itong napakalaking halagang nakapatong sa kanyang ulo. Nang sabihin ng mga high-ranking officials ng CIA na hindi sila makakapagbigay ng special rescue mission para kina Tom at Mo, sinabi ni Roman ang tungkol sa isang British covert mission na malapit nang lumipad sa loob ng 30 hours mula sa Kandahar. Kinumpirma nila na pwede nilang isakay sina Tom doon. Samantala, nakita ni Mo na tila balisa at nagmamadali si Tom. Tinanong niya kung bakit niya sinunog ang lahat ng papel. Sinagot naman siya ni Tom at sinabing nabunyag na ang kanilang identity, kaya kailangan nilang pumunta sa isang evacuation point sa Kandahar. Nang marinig ito ay hinihanda na ni Mo ang sarili sa panganib na pwedeng mangyari. Samantala, narating ni General Azadi ang kinaroroonan nila Tom kasama ang kanyang mga spy. Sa kabilang banda, ipinaalam ng ISIS sa kanilang agent na si Nazir na hulihin si Tom upang maibenta siya sa isang mas mataas na bidder. Nalaman ni Tom ang plano na ililikas sila mula sa Afghanistan sakay ng eroplano ng mga British pero kailangan muna nilang makarating sa lugar ng Kandahar. Sumakay sila sa isang SUV at sinubukang makalis sa lungsod. Sumakay si Nazir sa motor para sundin ang utos ng kanyang ISIS chief na hulihin si Tom. Mas mapanganib na ngayon ang sitwasyon ni Tom dahil hindi lamang ang Iranian force ang tumutugis kay Tom, dahil ang mga Pakistani, ISIS at iba't ibang mga grupo ng Taliban ang nais mahuli siya. Samantala, nagtungo sina Tom at Mo sa palengke para ilihis ang mga humahabol sa kanila. Dito ay nagpalit sila ng kanilang sasakyan at sumakay sa isang pickup truck na ninakaw ni Tom. Nagawa nilang makatakas panandalian, gayunpaman, nakita ni Azadi si Nazir, at inalerto niya ang lahat na dakpin agad si Tom sa lalong madaling panahon dahil baka maunahan pa sila. Nagawa namang pasabugin ni Nazir ang isa sa mga sasakyan ng mga tauhan ni Azadi gamit ang isang bomba na idinikit niya dito, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang paghabol kay Tom. Dahil sa galing ni Tom sa pagdadrive ay nakaiwas sila sa mga pagsabog, putok ng baril ng mga kaaway at walang humpay na pag-atake habang sila ay tumatakas patungo sa Kandahar.
Samantala, sinusubaybayan naman ng CIA ang sasakyan ni Tom sa pamamagitan ng satellite at mga drone. Nagtataka naman si Mo dahil lumiko si Tom sa ibang direksyon patungo sa isa sa kanilang dating kaalyado, na isang Tajik warlord na nagngangalang Ismail. Gayunpaman, habang sila ay nagdadrive palayo, pagsapit sa disyertong lupain ay biglang na-flat ang gulong ng kanilang sasakyan, at kinailangan nilang palitan agad ito. Iniutos ni Tom kay Mo na siya ang magpalit ng kanilang gulong habang siya naman ay magbabantay sa paligid. Ngunit tinanong ni Mo si Tom kung ano ang nangyayari dahil ang tanging alam niya ay siya ay naroon para maging translator. Nang walang masabi si Tom tungkol sa mission, kinuha ni Mo ang kanyang bag at umalis at sinabing kaya siya pumayag na maging translator ay para mahanap ang kapatid ng kanyang asawa na si Fatima. Samantala, pinaputukan ni Tom ang isang batang Taliban na nagtatago at nagtanim ng bomba sa daan. Dahil sa mga putok ay bumalik si Mo at sinigawan niya ang bata na lumabas. Sinabi ni Tom na ihagis ang hawak nito, sumunod naman ang bata at agad na tumakas. At sa huli, ay sinabi na rin ni Tom ang katotohanan tungkol sa mission at sinabing mayroong nakabuntot na Iranian sa kanila dahil pinasabog niya ang kanilang nuclear reactor noong nakaraang araw. Ilang sandali pa, pagkatapos mapalitan ang kanilang gulong ay agad na rin silang umalis. Pagkaalis nila, dumating si Nazir at nadaanan niya ang batang Taliban at tinanong niya ito kung nakita niya sina Tom, at kung saan sila patungong direksyon. Samantala, inabot na sila ng gabi sa daan, habang nagmamaneho si Tom ay may narinig silang kakaiba na tila papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa paghahanap, nakita nila ang isang helicopter na sakay sina Asadi. Nagkaroon sila ng matinding palitan ng putok, kung saan tinamaan ang makina ng kanilang sasakyan, kaya ito ay huminto. Sinabihan ni Tom si Mo na tumakbo at magtago habang patuloy niyang pinapaputukan ang chopper. Gumawa ng plano si Tom, pinalabas niya si Mo upang makita ng chopper, at nang lumipad dito palapit sa kanya ay sabay na hinagisa niya ito ng bomba na naging sanhi ng pagbagsak nito. Habang nagpapahinga, sinabi ni Tom ang kanyang mga sentimiento kay Mo. Ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang anak at ipinakita ang kanyang larawan. Sinabi naman ni Mo na gagawa sila ng paraan upang makabalik na siya sa kanyang anak, dahil nais din niyang makita ang kanyang pamilya pabalik sa Baltimore. Kinabukasan, tinuloy na nila ang kanilang paglalakbay para makita ang warlord na si Ismail na maaaring makatulong sa kanila na makatakas sa Kandahar. Nagulat si Mo nang makita ang mga sasakyan nito at sinabing kilala niya ang warlord. Sinundo sila mula sa desyerto. Pagkarating ay binati sila ni Ismail at nag-alok ng masarap na almusal. Habang nasa hapag, tinalakay ni Ismail ang negosyo kasama ang mga Taliban. Bigla namang nagalit si Mo sa kanyang mga kwento ng pagpatay sa mga inosenteng tao at tinawag siyang traidor. Ipinaalala nito sa kanya na ang isa sa kanyang mga pag-atake noong nakaraan ay naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak, na nagsasabi na ang isang marahas na aksyon ay dapat na may kapalit. Nang marinig ito ni Ismail ay tumayo ito at kumuha ng baril. Nabalisa naman si Tom habang tinitignan sila. Iniabot ni Ismail ang baril kay Mo at sinabing kung nais nitong makaganti ay kuhanin niya ang baril at iputok sa kanya. Kinuha naman ni Mo ang baril, pero dahil sa pakikialam ni Tom ay humupa ang init ng sitwasyon, at itinapon niya ang baril. Pagkatapos siyang patawarin ay agad na umalis si Mo. Sinundan ni Tom si Mo at sinabing wala siyang ideya na si Ismail ang pumatay sa kanyang panganay na anak. Sinabi ni Mo na pinatay niya ang kanyang anak at libu-libo pa dahil binibigyan siya ng kapangyarihan ng mga taong tulad ni Tom. Nakaramdam si Mo ng pagtataksil sa hindi inaasahang pagkakataon, pero pinatawad din niya si Tom na hindi alam ang trahedyang nangyari sa kanyang pamilya at ang nais lamang ay ang makatakas sila sa panganib. Pagkatapos ay umalis at lumayo sila sa kampo ng warlord gamit ang isang pick-up truck na ibinigay ni Ismail. Gayunpaman, ipinagkanulo pa rin sila nito, at ipinaalam sa Taliban ang kanilang kinaroroonan. Habang nagmamaneho, hinarang sila ng mga Taliban at hinuli sila. Binihag nila ang mga ito at dinala sa kanilang base. Dito ay binugbog sila ng mga rebelde. Maya-maya, isang grupo ng mga armadong grupo ang sumalakay sa kanilang base kaya naghanda silang labanan ang mga ito. Inakala nila na mga ISIS ang umaatake sa kanila, kung saan inireport nila kay Nazir ang pagsalakay ng mga ito. Agad naman siyang nagtungo sa base at nalaman na hindi ISIS ang grupo na umaatake sa mga may hawak kina Tom at Mo.
Lumalabas na si Roman pala kasama ang Afghan force ang mga armadong grupo na sumasalakay, at naroon sila upang iligtas sina Tom at Mo. Nagawa naman ni Roman na mailabas sila doon at mabilis na nagmaneho patungo sa Kandahar. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay hinabol sila ni Nazir, kung saan nagkapalitan ng putok ang dalawang sasakyan. Sa kagustuhang mapabagsak ni Roman ang kalaban ay lumabas siya sa bubong at pinaputukan niya ang mga ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tinamaan siya ni Nazir, kung saan kritikal siyang nasugatan. Hiniling niya kay Tom na magpatuloy sa base habang tumalon siya palabas ng sasakyan para harapin si Nazir at pigilan siya. Napatay naman siya ni Nazir at patuloy na sinundan sina Tom. Pagkalipas ng ilang sandali, si Nazir, kasama ng kanyang mga kaalyado sa Taliban, ay pinalibutan si Tom. Napasabog nila ang sasakyan ni Tom bago pa man makarating sa bakod ng kanilang base. Inutusan ni Nazir ang kanyang mga kasamahan na huminto at sinabing siya mismo ang huhuli kay Tom. Mayabang nitong nilapitan si Tom para daktin. Sa kabilang banda, lumabas si Tom sa kanyang nawasak na truck at hinarap si Nazir at nagpalitan sila ng putok, pero agad din niya itong nabaril sa leeg. Gayunpaman, nang makita nilang napapalibutan sila ng mga kaaway, si Tom at Mo ay tinanggap na ang kanilang kapalaran at nagpaalam na sila sa isa't isa. Sa ibang eksena, tumaas ang tensyon sa CIA headquarters at gumawa ng isang malaking desisyon ang chief. Wala na siyang pakialam sa kanyang trabaho at otoridad at inutusang pasabugin na ang mga sasakyan ng Taliban para mailigtas sina Tom at Mo. Di nagtagal ay binomba ang lahat ng mga Taliban at naubos silang lahat. Dumating naman ang ilang sundalo para iligtas sila at dinala sila sa airstrip kung saan hinihintay sila ng mga British force. Agad silang sumakay sa eroplano at labis na mabigat ang kalooban ni Tom dahil sa mga nangyari. Ang mga mukha ni Oliver at Roman ay nananatili sa isipan ni Tom at Mo pero alam nilang kailangan nilang magpatuloy at umuwi na. Nangako si Tom kay Mo na babalik sila sa Afghanistan para hanapin si Fatima. Sa pagtatapos ng pelikula ay matagumpay na nakabalik si Tom at Mo sa United States ng ligtas. Niyakap ni Tom ang kanyang anak at masayang nakabalik sa oras para sa kanyang graduation ceremony. Nakasama muli ni Mo ang kanyang pamilya na nagdulot ng ginhawa sa kanyang asawa at anak. At dahil umabot ka na rin sa punto ng video na ito kaibigan, kung nagustuhan mo rin ito ay pwede bang pakitype mo naman sa comment section ang salitang wow ang galing, baka maaari ding palike naman ang video at pa-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.